Maselang usapin para sa mga babaeng nahihirapang magkaanak. Ang di umano remedyo, vaginal steaming o pagpapausok ng kanilang ari gamit ang mga halamang gamot. Ang tanong, epektibo ba? Ito ang tea rito sa Iloilo City. Si Pamela may inihahalo sa electric kettle na dried herbs at saka nagpainit ng tubig. Cone purple flower, merong millet, barley, lavender, fennel, agrimony, tsaka iba pa medicinal plants. Pero hindi lang daw siya magtsatsaa. Sunod niyang inilapag ang pinagpakuluan sa sahig at tsaka siya nagtali ng kumot sa kanyang bewang. Hindi rin siya magsusuob dahil ang kanyang pinauusukan ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Ang tawag dito, vaginal steaming o ang pagtapat ng ari ng babae sa bagong kulong tubig upang mapasingawan ito. Siyempre mainit, pero yung init na yun is makakaya mo talaga siya. Banggaan siya talaga sa pakiramdam. Ilang minuto lang ang binti ni Pamela pinagpapawisan na. Nagmo-moist po yung skin. Ayan. Ginagamit ko po siya 2 to 3 times per week, 15 to 20 minutes. Pero bakit nga ba niya ito ginagawa? Hirap si Pamela at ang kanyang mister na magkaanak. Tinay namin as a couple na magkabuo ng anak. We're trying yung mga technique. Bakit wala pa rin? 2016, nung na-diagnose siyang may PCOS o polycystic ovary syndrome, marami siyang bukol sa matres. Nahihiya ako sa sarili ko. Masakit. Yung sasabihin kang ganyan. Matagal na kami, wala pa rin anak. Baka isa sa inyo, may problem. Iyak ng iyak. Sabi ng husband ko, babe, sa amin may famous na herbal medicine. Try lang natin. Sabi ko, sige, try. Ang tsaang ito, hindi lang daw iniinom ni Pamela. Research lang sa abroad, ginagawa nila yung vaginal steaming. Dito parang nagwe-wet ka, especially before mag-ovulate ka. At matapos ang halos 2 taong pagva-vaginal steam, I was just surprised. Hindi natapos 2018. Buntis na ako. Iba talaga yung first ultrasound, yung marinig mo yung heartbeat una eh. Tig-tak, tig-tak. Oh, that's the heart. Umiyak na lang ako, sabi ko, thank you, Lord. Bumalik ako sa doktor. Sabi ko, Dok, may ano pa ba? May PCOS pa ba? Ma'am, wala naman. Anong ginawa niyo? Wala, si Kusang. Nag-vaginal steaming lang ako, Dok. May mga pag-aaral o may mga nasusulat na ito ay galing sa mga Korean history o kaya sa mga African history. Nakikita ng mga kababaihan na kapag tinutuob nila ang kanilang private parts, nagkakaroon ng instant relief. Sa ibang bansa naman, meron pang spa para sa magustong mag-vaginal steam. Upo ka lang dyan sa may upuan. And then may mga nakalagay ng herbal products na sa hot water at ilalagay nila dun sa ilalim ng upuan. Pang-cleanse daw. Nakakatulong nga rin ito ng pangtanggal ng menstrual cramp. Nakakapag-regulate din daw ito ng menstruation cycle natin. Ang inihahalo naman ni Beverly sa ginamit niyang pang-steam sa maselang bahagi ng kanyang katawan, tawas, paraan daw ito para mawala ang di kaaya-ayang amoy at di mano, may kakayahan din daw na mag-feeling dalaga siya ulit. Hindi ko naman po masasabi na virgin. Masasabi ko po na sumikip. Actually, yung asawa ko, wala pong alam siya dito sa mga pinagagawa ko. Pero parang nasabi niya po sa akin na parang kahit bagong panganak daw po ako, parang hindi daw po ako nanganak. Di umano, nakakaputi at nakakawala rin daw ito ng foul odor. Maganda po siyang gamitin kasi nagkakaroon ka po ng confidence sa sarili mo. Nakakabalik alindog. Sa Puerto Princesa City sa Palawan, ang nakaugalian naman daw na ihalo sa gagamitin nilang pampausok, dahon ng bayabas. Pampabilis daw itong maghilom ng sugat ng mga bagong panganak. Ang dapat daw na pakukulo ang dahon ng bayabas, yung nasa dulo ng sanga para hindi pa magulang. Pasa-pasa na po, naiibsan po yung pangangate kapag kapagaling na yung sugat mo galing sa panganganak.
ginhawa sa pakiramdam. Napakasarap po ng pakiramdam ang magpausok. Mararamdaman niyo po na yung sugat niyo po, nawawala yung sakit, nalilinis po siya. Ang mismong tubig na ginamit sa pag-steam ang ipinanghugas din sa sugat. Mga 3 linggo po, magaling na po yung sugat ko at hindi na po masakit at nakakakilos na po ako ng maayos. Sinubukan din daw ito ni Jemerlyn para matanggal naman ang pangangati ng kanyang ari. Hindi po ako nakapagpa-check up dahil kulang po sa financial. Yun nga lang, sa tinagal-tagal daw na ginawa niya ito, wala namang talab. Nakakaiman po pero ginagawa ko pong panghugas yung toothpaste para maibsan yung pangingiliting nararamdaman ko po. Ang vaginal steaming, according to scientific evidences, ay hindi recommended. Actually, it can cause harm pa nga. Because kung hindi regulated yung temperature coming from the steam, it can induce an injury to the private parts ng mga babae. Kung ang objective ng isang babae ay linisin ang kanyang private parts, maaari tayong gumamit ng mild na soap and then water, tapos unscented perfume. Mariinding itinanggi ni Dr. Ronald Cacho na ang vaginal steaming nakakatulong sa pagkakaroon ng anak. Pinabulaanan din niya na nakakapagpasikip ito ng puwerta. Wala akong nakita na scientific research that would associate steaming with the improvement of pelvic relaxation. Yung vaginal steaming with guava leaves, it might also offer a relief. Kasi because of the heat, ang ari ng isang babae is self-cleaning organ. Yung paglilinis sa loob ng ari at the vaginal steaming can harm it actually. If you are considering vaginal steaming, talk to your doctor. Pagdating sa ating kalusugan, huwag basta-basta maniniwala sa haka-haka. Hindi rin pwede ang trial and error o bahala na kung umubra o hindi. Sa lahat ng pagkakataon, siyensya ang dapat lang paniwalaan. Ano mang maselang bagay, dapat munang upuan para masinsinang mapag-usapan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.